Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating itulo sa buhay. Mabuhay ka Panginoon at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisa. Okay, alright. Umpisa na po natin ng Kimpaw updates at iba pang showbiz ganap. Ayon po sa ating legit na sources po ay si Kim Chiu po ay pupunta sa Indonesia dahil isa siya sa mga nominee na tinatawag na naman na International Asian Award. Ang International Asian Award po ay gaganapin sa Jakarta, Indonesia at yun ay napakalapit lang po dito yan sa Pilipinas. Kahit magbo-vote ka lang dyan ay malapit lang po yan dito sa atin. Kaya marami dito sa atin ay humangad na matanggap na naman ni Kim Chiu or makatanggap na naman makatanggap na naman si Kim Chiu ng isang award dahil lahat naman ng mga ito ay ang tinatamo ni Kim Chiu at saka si Paolo Avellino ay yan po ay pinaghirapan po nila dahil kitang-kita naman natin na sa lahat ng kanilang mga ginagawa sa pang-araw-araw ay talagang pinaghihirapan talaga nila at puso po silang gumagawa talaga. Kaya hindi natin po kumbaga hindi natin po sila mapagtanto or hindi napampot natin sila masisi dahil sa dami ng kanilang mga project at sa dami ng kanilang mga award ay dahil iyan po ay kanilang pinaghirapan. Marami po sa mga netizen ang nagiging proud sa kanila kasi habang tumatagal yung kanilang relasyon ay dumarami at mas dumadarami pa din ang kanilang mga projects, mga endorsement, mga awards na nare-receive at mga blessings po. Sa kabilang dako po tayo ay si Paolo Avellino po ay nasa concert sa ngayon kasi pagkatapos ng kanyang shooting ay kinuha siya bilang kakanta lang sa maliit na gig. Yun yung tinatawag nila na simpleng concert lang ba dahil si Kim Chiu nga po hindi na siya pumunta sa endorsement, diba? Yes, hindi na siya pumunta sa endorsement na about sa politics. And yung ina-endorse niya kasi is isang congressman. At ayun nga, diba, syempre alam naman natin na sa buhay politika sa ngayon is sobrang init. At hindi lang mainit, nakakasira din ng karir yan. Kaya yung mga nag-endorse ng politics ay wag na. Kaya nga po nagalit yung management kay Kim Chiu dahil ayaw ni Kim Chiu na mag-endorso ng politiko. Okay, balik tayo kay Paolo Avellino. Nasa concert po si Paolo Avellino sa ngayon kasi may mini concert siya at hindi na sumamba si Kim Chiu dahil busy rin si Kim Chiu sa kanyang Asian Award dun sa Indonesia.
hindi natin alam kung kailan lilipat si Kim Chiu kasi ayon po sa ating legit na sources ay parang may inaayos si Kim Chiu na issue sa ngayon. Opo, yun yung issue ata sa isang girl na kung saan po ay parang hinablot ata yung kamay ni Kim Chiu sa I don't know if this is true guys kasi ito po yung ayun po sa aking legit na sources is instead na sumama si Kim Chiu sa concert ay hindi po siya nakasama dahil parang may sakit ata siya at hindi lang may sakit na mag-aata yung kanyang kamay dahil nahablot ata si actress yung kamay ni Kim Chiu sa galit ata. May confrontation ata. Ngayon, yung management ng both parties is nag-usap-usap sa ngayon. At ayaw sanang iwan daw ni Paolo Avellino si Kim Chiu dahil sa lahat ng bagay, suportado si Paolo kay Kim Chiu. Ay no choice si Paolo dahil nga nataon din naman na may concert siya guys. Kaya syempre no choice si Paolo at pupunta sa concert. Ganun talaga. Okay, alright. Balik po tayo sa usapan ng Kim Pao na naman. At hello guys. Huwag naman po rin yung kalimutan i-subscribe, i-like at i-share na po din ng ating content para lahat po tayo maging masaya at lahat po tayo ay mapatunayan na tayo ay solid Kim Pao talaga. Huwag naman po kayong mag-skip sa aking mga ads at panoorin niyo po simula una hanggang sa dulo po ang ating content talaga. Ito na guys tayo. Ito na ang pinakaabangan ng lahat guys. Ang pag-ayos ng tampuhan guys. Ito guys, kagabi kasi, ayon sa ating legit na sources to, kagabi kasi parang si Paolo Avellino at saka si Kim Chiu is may tampuhan dahil nga sa hindi sila parehas na or hindi sila nagkasabay na kung saan hindi sila magkasama. Ngayon kasi, ayon kasi sa ating legit na sources ay sabi daw kasi ni Paolo kay Kimi na susunduin siya after this. Kaso nga lang, itong si Kimi ay hindi niya na ata ito nahintay si Paolo dahil nga nagmamadali din si Kim Chiu sa kanyang appointment dahil may inaayos sila ng management. Ngayon, dumating kasi siyang actress. Dumating siyang actress, diba? Do you remember po yung vlog ko noong kagabi na dumating siyang actress ay sobrang selos kay Kim Chiu dahil hindi pa siya nakapag-move on. Which is, hanggang ngayon po, itong siyang actress, siya itong binabanggit ko, itong siyang actress, dumating siya. Ngayon, instead na magkaroon dapat ng settlement ba? Hindi naman sa settlement. We cannot say settlement kasi wala naman talagang direktang awayan kundi just only a conclusion na selosan ang nangyayari. Dahil talagang sobrang selos siyang actress dito sa girl. Kay Kim Chiu talaga, sobrang selos niya. Although, alam naman natin na selos ito, hindi naman din natin maiiwasan kung ano talaga yung intention nito din. Kaya sa kabila ng lahat ng ito, ay iniisip ng lahat kung ano din talaga yung pakay ng hiyang actress na to kay Kim Chiu, kung bakit ganon na lang siya kaselos pagdating kay letter D. Okay, eto na. Punta tayo sa tampuhan factor. Ngayon si Paolo Avellino kasi is ibang level yung sa kanya sa ngayon kasi concert yun
Saka kay Kim Chiu naman, ibang level din. Ngayon, sabi kasi ni Paolo Avellino kay Kim Chiu na susunduin siya kasi nasanay naman si Kim Chiu palagi na kahit nasaan siya, sinusundo siya ni Paolo. At hindi lamang po yan. Palagi kasi si Paolo na nakasubaybay kay Kim Chiu hanggang ngayon. Kaya itong nangyari sa kanila. Ito talaga yung nangyari sa kanila. Itong si Paolo Avellino, syempre nagkaroon ng traffic side yung kanyang, kumbaga nagkaroon ng traffic side yung kanyang concert dun. At syempre, pag nagkaroon ka ng traffic side sa iyong concert, isipin mo na lang na hindi ka na makakapagsundo. Dahil sa kasagsagan or dahil sa dami ng mga strategic na, kumbaga sa dami ng kaganapan dun papunta sa concert, ay nawala na sa paisip ni Paolo Avellino na susunduin si Kim Chiu kasi nga hindi pa nag-start yung concert, na-late na sila. And syempre si Paolo Avellino dyan ay siya yung star of the night dyan kaya kailangan po nilang hintayin. Pero ang nangyari kasi dahil nga ganun yung sistema na late po si Paolo Avellino, syempre hinintay nila and then dumating sa punto na natapos na din si Kibi sa kanyang istorya dun. And then after that, sa settlement, after that, naghihintay kay Paolo na walang response si Paolo sa chat. Kaya dito po nagtampo si Kimi kay Paolo Avellino, guys. Okay. Dadako na naman po tayo sa mga ibang topic sa kanila na kung saan po ay sobrang saya ni Paolo Avellino sa ngayon dahil ang dami niyang natatamong achievement at sa mga endorsement sa ngayon at talagang prepared sila sa kanilang future engagement or sa kanilang kasalan dahil marami sa ngayon ang naibabalita kasi na ang dami talagang mga buzzers na ayaw sa kanila. Ito po basahin po natin yung mga comment ng mga buzzers na kung saan po ay mga patibong sa kanila. Ito po, good afternoon, Kim Pao. Sana naman wag na kayong umaksaya ng panahon para sa inyong tambalan dahil hindi kami boto sa inyo. Bago kayo magpakasal, aminin nyo muna sa publiko dahil hinihintay lang po ang pag-amin ninyong dalawa. Anong klaseng relasyon meron kayo at bakit hindi nyo yan nasasagot sa publiko? Marami dito ang naghihintay sa inyong kasagutan at marami din dito ang nag-aabang sa inyong mga revelasyon dahil ang dami ninyong mga buzzers. Bakit piling-pili lang yung inyong mga sinasagot sa inyong mga buzzers at hindi kayo nag-i-explain sa kanila? Sana naman mag-explain kayo sa inyong mga buzzers kasi hindi lahat ng papanahon ay para sa inyo. Yan lamang po ang aking masasabi at sana maintindihan nyo. Okay, alright guys. Ayon po yan sa isang commenters natin at ito po yung aking opinion dito sa nag-comment dito at sa aking binasa na comment. Madam, hindi na natin kailangan yung explanation nila pagdating kung ano yung relasyon nila kasi ibibigay na lang po natin sa kanila kasi privacy naman talaga nila yan. Kung hindi man nila masasagot yung ating mga katanungan or kung sakaling may mga itanong ka sa kanila, kung hindi nila yan masasagot ay hayaan na lang natin po sa kanila. At saka wag po tayong magbigay ng mga kathang isip na yung meaning po is isang negatibo para sa kanila kasi parehas lang po natin silang tao. Normal lang kasi yan sa showbiz na talagang may ganyan at kasi nga po may mga management din po kasi yan. Hindi naman pwede na unahan po nila yung kanilang management dahil nga po nirerespeto din nila yung decision ng kanilang management.
Ang aking opinion po dyan, madam, is hintayin na lang po natin kung ano po yung sasabihin ng kanilang management para sa ganun po ay lahat po tayo nakakaintindihan. Wag po natin sila daanin sa mga negatibong komento dahil ang pagiging negatibong komento ay hindi po yan nakakatulong para sa kanila. At palagi po natin tatandaan na ang pagiging good vibes sa umaga ay iyan po ay napakalaking baga is refreshing sa lahat sa atin. At pag good vibes ka kasi sa umaga is good vibe ka the whole day po. Kaya sa mga content creator po natin dyan or sa mga buzzers, sa mga commenters po natin, yan po ay yung opinion. Kaya nga po nagbigay din kami ng aking opinion. Hindi ka namin masisisi kung yan po yung sasabihin mo o yan po yung sarili mo opinion dahil we have a freedom of speech naman po dito na i-share yung kanya-kanyang opinion. Kaya nga po dito guys, kung ano po yung mga opinion natin dito, paki-comment down below lang po para sa ganoon po ay magkaintindihan lahat tayo dito. At iwasan po natin na maging mapag-judgmental sa lahat ng bagay. At sa mga subscribers din po natin dyan, sa mga fans natin sumusuporta, paki-subscribe naman po yung aking YouTube channel, paki-like naman din po, paki-share, at pa-react naman din po kasi isang malaking tulong na daw po din yan para sa akin. Alam nyo guys, sa mga fans ng mga Kimpaw dyan, ang pinakamahalaga kasi dito is yung magbigay tayo ng opinion para sa kanila. Dahil yung opinion po natin na yan ay yan po yung mga nababasa sa submit para maisabi or para mabasa din ng Kimpaw kung ano yung nasa saloobin natin bilang kanilang fans. Hindi po natin yan kimkimin kundi i-comment po natin yan para sa ganun po ay maiwasan yung haka-haka ng mga iba dito na hindi natin maintindihan. Sana guys, maintindihan nyo yung aking punto at wag po natin isipin na tayo ay namamangka sa mga ibang ilog. Kaya dito po natin makikita kung ano yung suporta na sinasabi natin dito. Kaya hanggang dito na lang po ang aking update. Maraming salamat at God bless po sa lahat.